Praise God. Thank you so much for the special number of Clam family. Palakpakan na to ng Diyos. Tatlong bagay po ang aking pinasasalamatan dahil may Tagalog po tayo rito. Una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon na dahil nakatayo na si Brad Maeng. Brad Maeng? First of all, I really praise God because Brad Maeng is already stand. Praise God. Ikaduwa nga akong gipasalamatan, sabi nyo lang, continue ang aton congregational fasting. Patuloy po yung ating pag-ayuno sa Panginoon. Praise God. And then, ikatulo, akong gipasalamatan ng Diyos sa divine preservation niya sa aton mga pamilya. Praise God. Kagdayon, abi mo lang, nagpasalamat po ko nga na-appreciate ni Sister Bibi ang natabo sa kay Brad Maeng. Kanang, abi nyo lang, bisan ako, hindi na ko masabtan. Once that the convictions from the Lord came, labi na atong pag-communion, ang conviction nga paunahon yun si Brad Maeng. Natabo yun. Because that is the convictions from God. Upod sa amay ni Brother Angelo, upod sa kay Dudong Rab, kagdayon, one thing that I appreciate to the Lord, nga bisan ingani lang ang aton simbahan, pero may Dios nga nagapamati sa atin. Amen. So, salamat even sa aton mga visitors. I know, mayroon po tayong bisita na taga Bulacan. Okay. Upat ni karon may Hilonggo, may Cebuano, may English, may Tagalog. Okay, salamat sa Ginoo. Praise God. Actually, mayroon po tayo rito mga interpreter. Sabi nyo lang dito sa Pasay, may mga tagabantayan nga nag-abang sa ubos, Cebuano. Ang sa ibabaw, mga Tagalog. Kay nagsugba man ang mga Bisaya. Nanaog ang mga nagpuyo dito sa ibabaw. Sila siya, Mama, ba't nag-ihaw ka riyan? Mausok po sa taas. Ni barog siya kalit. Ay, gay kong tawagag mama ha. Papa baya ko. Ay, tagag mama. Wa araba ko nag-ihaw, nagsugba raba ko. Kay ang nagsugba sa Tagalog, nag-ihaw na mo. Pares kay Gingging, ingos Manong Rustom, siya ninduta sa ilang inasal, oy. Dagang kay bisita, ingos Gingging, pila man kabok ang inasal nung niya usa. Sila Gingging, paigo. Poging, ang inasal, litso na. Pumaniid ka. Kung unsay mga lingwahe ng imong yatubang. Ingos Gingging, asa nung ang tapyan? Sila si Manong Rustom, unsaday? Ang tapyan ba nung ba? Naglibog si Manong Rustom. Gikuhaan niya ang kuhan kaniday, nga dili nung ang tapyan. Dugay ko nung ang tadtaran. Nga, sus mao di ay. Muna'y malisod sa. So, everybody rise plus. Let us read text within this morning. Thank you so much for Brother Ted and Brother Alex. This family, we are part of this family within these congregations. I believe that there is no distance in prayer because even a Clam family, they're what in states, but this church, they are what continually praying for them. Family Clam. Praise God. Hallelujah. So, right now, we are now in a part 3 sa aton gitun-an about sa John sa chapter 6 verse 66 to 69 as we topic about to whom shall we go? Ginoo,
asa pa kami paingon. We are now in a part 3 within this topic sa aton gitun-an. And then, may request Brother Ronald to read first in English, and then the second thing, he reads also in Tagalog, and the third, he read also in Bisaya. Because everything is equal in the eyes of God. So let us focus our hearts and mind to concentrate about the Word of God. Brother Ronald? The word of God in John 66. You can follow with your eyes. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God." Sa Tagalog. Sa Tagalog, pwede po kayong sumunod. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po ba kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kaya nga ang banal na mula sa Diyos." Daw kayo na ang bala, Brother Ronald. Sige lang, Brother Ronald. Tagabantayan ka gyud nga pure. Sa Cebuano, tungod niini daghan sa mga tinunan ni Hindi ka Jesus. na gyud masayop sina. Tungod niini daghan sa mga tinunan ni Jesus ang mibiya og wala na gayod mukuyog kaniya. Amen. Pusa mingon siya sa 12 ka tinunan, og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios." Let us close our eyes. Let us pray. Father of heaven, thank you so much, Lord, for your grace and mercy. We stand upon your words, upon your promises. Lord, I ask thy favor. I ask thy anointing. Give us, Lord, the anointing of wisdom, knowledge, and understanding. And right now, may the blood of Jesus cover us. Lord, thank you so much for your sons and daughters that gather here today. And bless your word and bless your Sabbath. In Jesus' name, everybody say amen and amen. Magaling ko tatanan. Let us continue to study about in John chapter 6, verse 66 to 69. According sa aton gitun-an, sukad gabi in the parables of the sowers, ang usa sa mga magpupugas nga mao ang mga tao nga gigamit sa Dios nga nagpugas sa binhi nga mao ang pulong sa Dios. Ang una nga binhi nagtupa sa agianan. Then the Bible says Satan come and steal the word of God. You know, brothers and sisters, kahibalo ang yawa. Satan knows that if you have a word of God, nakahibalo ang yawa nga kung ikaw may pulong sa Diyos, kahibalo siya nga magmaalamon ka. Kahibalo ang yawa kung may pulong ka sa Diyos, ara sa imo ang pagigugma. Kahibalo ang yawa nga kung may pulong ka sa Dios, ara sa imo ang pagpasaylo. Ara sa imo ang pagpailog. Kahibalo ang yawa nga kung may pulong ka sa Dios, ara sa imo ang malinawon nga kabuhi. Amo na nga ang yawa
He always steal and take the word of God so that you will remain vacuum as being a Christian life. Kag kahibalo ang yawa, nga dali ka mapirdi kung waay kapulong sa Diyos. Amo na nga ang yawa, pirmi niya ginakuha ang pulong sa imo kasing-kasing. Agod nga hindi nimo mahimo ang mga butang nga gusto ipahimo sa Diyos. This is the sayings of the parables of the sowers. Muna nga si Peter, sa giingnan na siya, I mean, ang 12 apostles, sa miliso na si Kristo Jesus, kagiingnan ni Jesus ang napulog duha. Kamo, mubiya sa bakamo kanako. Si Pedro miingon, Ginoo, asa ba kami paingon? Anaa kanimo ang pulong nga nagahatag sa kinabuhi. Kahibalo ang yawa, nga kon ang Kristohanon, ang isa ka tawo, waay pulong sa Dios kag mangin basiyo ang iya kabuhi. Ako nagatuo, susceptible siya sa tanan nga atake sa kaaway. Amo na nga ang kagubot, ang kabuhi nga hindi mapinasayloon, ang kabuhi nga hindi mapainobsanon, amo ang maghari saya, it is because waay siya pulong sa Diyos. Amo na nga ang yawa, kahibalo siya nga ang Kristohanon dali mapirdi kung waay pulong sa Diyos. Ang kaaway po natin ay may alam. If you have a word of God, yes, he knows that Christianity win the battle. So this time, brothers and sisters, ining nga passage, there are 4 groups of people up we have seen this passage. Because right now, arita sa part 3 naton nga pagtuon. There are 4 groups of people that we have seen on this passage. It is because ang aton karon topic, to whom shall we go? Si Kristo Jesus nag-ingon, kamo mobiya sa bakamo kanako? Baliko na kon may mga Kristohanon nga nag-ingon kang nagtubag sa Ginoo, Ginoo kadiyot raman, pahuway sa. Mobalik lang mi unya Ginoo kun maumpawa na. Amen. There's so many reasons. May mga Kristohanon nga moingon, Ginoo, bakasyon sa. Hindi maagwanta ang mga pagsulay. Oh. You know, brothers and sisters, ining nga passage amo ni ang tun-an naton. Una nga grupo nga gitun-an naton, first group, we study about the group of more than 5,000 nga gipakaon ni Kristo Jesus. And then the second group nga aton gitun-an is the group of 70 others, while News translations, it is what considered as 72 disciples that Christ
also want to go away? In Tagalog says, if you look this passage, even in Cebuano nga translation, according sa tun-an naton, ingon pa dito sa Tagalog sa verse 67, in Tagalog, lang taon na itong siya, gaina sa text sa gibasa ni Brad Ronald, katong nahimo na nga bala. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Amen? Amo ni ang question ni Christ. Kung lang taon na ito ang verse 67, within these grammatical structures, baliko na kon, these questions of Christ, because this word, it is more emphatical words. Why? Si Kristo Jesus mismo, kung lang taon na ito, as being a human, yes, of course, parehas sa aton, hindi malisod, because this is an emotional and psychological nga atake. Malisod kini sa sitwasyon ni Kristo Jesus. Amo na nga balikon na kon, just in case kung biyaan ka sa imo mahal sa kabuhi, ang samad hindi na kay parehas sa gisunto ka, ang samad ara sa imo palatyakon. But you know, this sayings of Christ in verse 27, we have a twofold interpretation sa verse 67 nga gistate ni Kristo Jesus before ta malambot dito sa verse 68. Because ini nga passage kung lang taon na ton, ang grammatical nga structures nga gigamit ni Kristo Jesus as questions to the apostles. Una, meaning, it is your choice. Whether you will or not. Pag-state ni Kristo Jesus, kamo mubiya sa bakamo kanako, meaning iya gihatagan pagpili ang mga apostoles. It is what your choice, either you will or not. Ara sa inyo. Amen? Amo bitaw na nga baliko na kon, thus God does nothing unless the consent of our will. Ang Diyos na ton, gamahan siya nga Diyos. He is a powerful God. Mahimo niya ang tanan. He does everything. Walay imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Pero isa kabutang ang hindi mahimo sa Diyos. One thing that God cannot able to do is to manipulate the will of man. Isa kabutang ang hindi mahimo sa Diyos, ang pagkontrolar sa kabubuton sa tao. Let's say, for example, lang ining sobra 5,000, ining 70 ka mga gitawag disciples, wa ay gimanipulit ni Kristo Jesus ang ila kabubuton. Sa pagtalikod nila, walay Diyos nga nagpugong sa ila. Because God does nothing unless the consent of your will. Wa ay may mahimo ang Diyos kung hindi ka na gusto sa iya. Although ang Diyos gamanan. Although ang Diyos why imposible siya. He can able to perform miracles, but one thing that God cannot do, to manipulate the will of man. Amen. Amo nang hambal na kon, ayaw ko ninyo pag-ingna nga kung dili ka mo manimba, dili ka mo mutambong sa prayer group, hindi ka mo magtambong sa prayer meeting, ayaw ko ninyong ingna nga may Diyos nga manaog gikan sa langit, kag dayon itulod ka niya, tambong na, tambong na. Way Diyos nga may manaog sa langit, kag iya ka dito duawon, kag moingon ang Ginoo, pagsimba na dito, pagsimba na. No, because God does nothing without unless the consent of your will. Pero kung ang imo kabubuton, imo isubmitar sa Diyos, ang Ginoo magmadaugon sa imo kabuhi. Amen. Amo nang gistate sa Diyos, will you also go away? Meaning, it is your choice. It is a matter of your will. Way gapugong ang Diyos. Amo nang asulti na kung hindi ka mga lagad sa Diyos, kung hindi nimo simbahon ang Ginoo, kung hindi nimo kilalahon ang Diyos, hindi ni makapaapekto sa Diyos, because you know, God, still He is a God.
No one can change to him. Pero ang problema, ikaw nga hindi nimo alagaran ang Diyos. Si King David, at the age of 70, before nga iya gipas ang baton dito sa kang Solomon as replaced sa iya as being king in Israel. Before niya gihatag ang throne kang King Solomon, ang pinakanindot nga ligasiya nga gibilin ni David sa iyang anak as a source of reminders sa iyang anak. Just imagine, brothers and sisters, if you look this passage in 1 Chronicles at chapter 28, verse 9, instead David give advices to Solomon about sa mga kaaway. Instead of David give advices to Solomon how to survive the throne, paano niya gamiton ang iyang gitawag abilidad sa pagpatigayon sa trono sa iyang amahan. But you know, lahi ang gibili ni David. Ang gibili ni David, isa lang, ang ligasiya sa pagpangalagat. One thing that David give to Solomon, the legacy of serving God. Amen. Kag ako nagatuo, amo ni ang pinaka-the best nga imoon sa mga ginikanan. Ang ligasiya naton sa pagpangalagat. Let us learn lessons sa aton surroundings. Lantawa ang mga ginikanan nga ang gibilin sa kabataan, hindi Diyos. Lantawa ninyo. Yes, grabe ang paningkamot sa mga ginikanan. Kaya nga gusto sila nga maibilin sila kabataan, kayutaan, bisan pa man ang ilang mga propiedad, pero way sila kahibalo nga ang gibili nila sa ilang kabataan, amo lang ang awayan. Si David kamao, ang gibili niya kang Solomon, ang ligasiya sa pagpangalagan. Kagihatagan sa Dios og pinakanindot nga warning, kag reminders sa kabuhi. David give to Solomon as a source of reminders and a source of warning sa kabuhi niya. Because in 1 Chronicles chapter 28 in verse 9, this is what David says to Solomon, his son. Ingon pa niya, basahon naton una ang Cebuano, kadayon lang taon naton ang English. Og ngadto kang Solomon, miingon siya, og ikaw Solomon, anak ko. Ingon pa ni David. He addressed personally to his son, Solomon. Ikaw, ngadto kang Solomon, ingon siya, og ikaw Solomon, anak ko, tanda ang Dios sa imong amahan, og alagari siya sa bugos mo nga kasing-kasing og una-una. Kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan ug nasayod siya sa tanang laraw ug una-una sa tao kung pangitaon mo siya, imo siyang makaplagan. Next nga praises, apan kung siya isalikoy mo, talikdan ka usab niya. It is a source of warning. Nagpasabot, diri naton makita God does nothing unless the consent of your will. Wa ay may mahimo ang Ginoo kung hindi ka na. Kag hindi ka pagpunggan sa Diyos. Mabito na nga sulti na kon, why is it nga may hil, nga may impierno, nga amoni ang sign sa mga tao, nga ang ila kabuhi, wala nila gisunod ang kabubuton sa Diyos. Mabito na nga ang Matthew City, versikulo 21, naghahambal, hindi tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang ang nagbuhat sa kabubuton sa akong Aman. Not everything called to me, Lord, Lord, enter the kingdom of heaven, but to those only who obey the will of God. Amen. So mga kaigsunan, still the choice is yours. Amen. Lantaw na ton ang English nga translation sa 1 Chronicles 28 in verse 9. As for you, my son Solomon, know the God of your fathers and serve Him with a loyal heart, and with a willing mind. This is what David says to Solomon. And then,
For the Lord searches all hearts and understand all the intent of the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Meaning, life on earth, it is a sowing and reaping. Kung hindi ka gusto sa Dios, kung talikdan nimo ang Ginoo, ang Dios mo talikod pud sa imo. Kung biyaan nimo ang Dios, hindi ka pagpugson sa Dios because you have a will. Singa na imo katupad, may kabubuton ka. You have a will, brothers and sisters. So the Bible says, if we look this passage, even sa notes naton, sa part 3 naton nga pagtuon, the 12 have a time enough to think, considering of their decisions. Ang pag-state ni Kristo Jesus, kamo mubiya sa bakamo kanako, will you go away? Meaning Jesus give them enough time to think seriously. Yatagan sila panahon sa Dios na makapaminsar, makahuna-huna to think deeply what Christ said to them. Amen. Because Christ will not detain with them that against of their will. Hindi gusto ang Dios nga kung hindi nimo gusto, pugson ka niya. Hindi gusto ang Dios. Amo bitaw nang ang pag-alagad is a free will. Amen. Ang pagtambong naton sa prayer meeting is a free will. Ang aton nga gitawag pagdayeg, it is a free will. Malipay ang Dios kung free will na nimo, kinabubuton nimo na nga halad sa Dios. Amen. Free will ang gipangita sa Dios. So God will not detain our will. Amen. If you forsake Christ, then just go on. Because Christ never manipulate our will. Amo nang gi-state ni Christ. Why niya gipunggan ng sobra 5,000? Why po niya gipunggan ang 70 ka mga gitawag disipulo? Kagdayon sa nagliso sa dito sa 12 ka apostoles, iya po gingnan, kamo mobiya sabad kamo kanako. Because these questions of Jesus Christ gave enough time to the apostles to think deeply what of their decisions. Nga, si Kristo Jesus nagsulti sa Revelations 22 verse 10 to 11. And He said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. He who is unjust, let him be unjust still. He who is faulty, let him be faulty still. He who is righteous, let him be righteous still. Who is holy, let him be holy still. Someday God will draw a line. Someday God will draw a line. He will separate the unrighteous and the righteous. He will separate even the wicked and the good. Kag ang Dios mismo nagsulti, pasagdi na lang ang mga tao nga naghimo sing dautan. Kag pasagdi ang mga tao nga naghimo sa mataro. Because God will not detain the will of man. Amen? Walay Dios na magbuot sa imo. Walay Dios nga may magpugong sa imo. Christ says, okay, just go on. Amen. Amo bitaw na nga kini nga mensahe, not only give us encouragement, motivation sa kabuhi, but ang pulong sa Dios kinahanglan mamalandong ta kay ngaman ari ta karon sa katapusan nga kapanahon. Tinuod gyud ang gisulti ni Apostol Pedro, asa pa man ta paingon. Diin pa ta paingon, kung managat ka minus ang isda. Diin ka papaingon. Huwag ka na palagiwan, huwag ka pagkatuan. Panahon sa kalamidad, panahon sa mga trahedya sa kabuhi, ang imo pangitaon, Diyos malang gihapon. Panahon sa balatian sa kabuhi, ang imo nga sangpiton, Diyos malang gihapon. Amo bito na nga sulti na kon, ang tao, yes, way niya nakita nga ang tanan nga panginahanglan niya ara sa Diyos. Everything that he needs, he's only in God. Amen. Pakpaka na ito natin. Let us look the examples of the prodigal son.
This is what of a familiar verse within this passage in Luke in chapter 15. Let us read only in verse 11 and going to verse 13. Because this is what the best examples that God will not detain or something will not manipulate our will. Ang Luke chapter 15 verse 11 to 13. This is what the word of God says. Og may padayon si Jesus sa pag-ingon, di ay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Sa adlaw ni ana, ang mangod mingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan, busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan, tali sa duwa niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa mangod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usika niya ang iyang salapi sa mga kahilaya. May Tagalog siya, lantaw na ton ang Tagalog and then English. Dire na ton makita that God will not detain the will of man. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso, hindi ni si bunso ni Crislina. Pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. In English, this is what we call says in New King James. Then he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portions of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after the younger son gathered all together, journeyed to far country, and there wasted his possessions with prodigal living. According sa sining nga passage, the father knows unsay madangatan sa iyang anak. Sa paglangyaw sa anak, unsay gibuhat sa amahan. Ano pong ginawa ng isang ama? Wala. Way naton mabasa nga gipungga niya. Hindi naton mabasa nga iya kini gihadlok. No. Iya gihatag ang kagustuhan. Because this father is reference to God our Father. Amen. And this prodigal, it is reference sa aton. Kay balo na ang amay unsay dangatan sa anak. Pero hindi kakabasa sa scriptures nga may amay nga nagpugong. Amen. Because one thing that God cannot do to manipulate the will of man. Still, the decisions is yours. Amen. Pero kung mo siling ka, Ginoo, alagaran ko ikaw. Malipay ang Ginoo sa kabuhi nimo. Lantawa lang. Milayas ang anak. Ang iya nga gitawag bahin, gihurot niya sa tanan nga kahilayan sa mga bisyo. Walay naghuna-huna sa iyang dangatan, basta kay ang iya lang nga pangitaon, paano siya ma-enjoy? But sad to say, brothers and sisters, bisan unsa man kadako sa imo posisyon, bisan unsa man kadako sa imo nga wealth, kung usikan kini mahubas gyud. Parehas sa suba sa kirit nga diin nag-inom dito si Elijah, nahubas. Kag amo ni ang pinakapeligro, iya na nahuna-hunaan ang iyang amay sa nahurot na. Kag amo ni usahay ang problema. During sa abundant naton nga kabuhi, hindi naton mapinsaran ang Diyos. Pero inang wala ka na. Inang way ka na may gunitan, inang ara ka na sa balatian, ara sa imo hunahuna ang Diyos na. Amen. Walay Diyos nga nagpugong.
This is the examples nga ang Dios hindi magpugong sa tao. And the second examples, let us look as Judas Iscariot. Let us read in John chapter 13 verse 26 to 27. Siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan. Si Jesus nagsulti sini. Kuman ko kini ikatuslob, mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan o gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, sa gisulti, kinsay misulod? Kinsay misulod? Si Satanas. Nahibalo si Kristo Jesus nga may nagsulod na kang Judas. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton? Amen? You cannot read the scriptures that Jesus Christ rebuked Satan. Satan, I bind you. Just go out. But did not. Amen? And why is it that Satan entered to Judas? It is because the Bible says, tungod kay ang handom ni Judas, paano niya makwartahan ang Diyos? Why siya handom sa Diyos? Ang handom niya, paano siya makasapi? Because the mind of Judas is very carnal. Hindi magsulod ang yawa kung ang imo kasing-kasing hindi carnal. Nakasulod ang yawa, it is because may lugar ang yawa nga gibutang niya, amo tong gistit gayna sang kagaon, ayaw hatagi lugar ang yawa. If you give Satan place, then Satan will go on. Amen. Gihatagan ang lugar ni Judas. Amen. Depende sa imo. Pagdawat niya sa misulod dayon ang yawa, anong gisulti ni Kristo Jesus? Buhata dayon ang imo nga gitawag buhaton, kay nga may plano na siya, gitransak na niya si Kristo Jesus dito sa mga pari. Iyan na dito gitransak. Pagwa niya din siya nagdiretso, dito dayon sa mga pari, siling sa dayon, pila man ang inyo palit sa akon nga gitawag agalon, sa akon mang tutudlo. Ibaligya ko siya sa inyo. Lain ang ara siya kasing-kasing latawa. May Diyos ba diri nga nagtambag? May Diyos ba diri? Tawon, Judas, ayaw lang dong. No. Because God will not detain the will of man. Amuning gestate ni Kristo Jesus, kamo, mubiya sabad kamo kanako. Meaning, yes, this is the time that disciples, that the apostles think what of their decisions. Mabito na nga nag-state 12 apostles except Judas. Amen. Kagdayon, paghuman, mitindog si Judas kag milakaw. Sino na ang ara sa iya? Sino ang ara sa iya? Si Satanas. Singanay mo katapat. Ang Diyos ara sa imo, brat. Di si Satanas. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Then this word of Jesus Christ in verse 67, nakahatag og bako nga pagpahimangno sa aton. Nga ining sobra 5,000 ining 70 daw masiling naton nga daw nagmadaugon sila. Kay nagbulag sila kay Jesus. But you know, life on earth is issuing and refit. Amen. Parehas gihapon ni sa time ni Noah. 120 katuig that Noah preached the word of God. Preached about repentance. Pero ang tao ay namati. Hindi nakinig ang tao sa sinasabi ni Noah. Katapusan, sa gipaulanan na sa Dios, sa ang arka sa naglutaw na. Sino ang nagtawag? Sinuwa ba gihapon? Sinuwa ba gihapon ang nagtawag? Ang nagtawag ang tao na.
Because unsay gitanom nimo, maupod ang anihon nimo. Someday, mabito na nga, mo lang, hindi ka gid mag-ingon nga kung way ka nag-alagad sa Dios, tawhay ka na. Hindi nimo simbahon ang Ginoo, tawhay ka na, way na sa may nagapersecute sa imo, way na problema. Istorya lang na. Istorya lang na. May mga mag-ingon pa, nagsimba ka mo diya, mabangkrap ka mo. Ano pagka-bankrupt nga bankrupt ka naman daan? Pagsulod na tundri, ano man nga negosyo nga itong giuyatan? Wala. Hindi pag-ingon nga, sus, maayo pa ni ang way nag-alagad. Kado katawhay. Istorya lang na, pero grabing gubutan na sa kabuhi. Dira tahalin. Dira tahalin. Ano ang aton kabuhi sa una? Perti ka samok. Samok ang kabuhi nga way Diyos. Gubot ang kabuhi. You will always facing miserable sa imo nga gitawag kabuhi. Someday, ini nga mga tao nga nagtilikod, they're what pay the price. What is the consequences? Ang Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Lang taon na ton ang consequences. Ang muila o muangkon kanako atubangan sa mga tao. This is Jesus Christ. Atubangan sa mga tao. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Meaning, amo ni nga mga tao ang way gid nagbulag sa Dios. Si Peter nagingon, asa ba kami paingon Ginoo? Meaning, he confessed that the most important thing is Jesus Christ. Amo pa na ang tun-an naton sa verse 68. So meaning, tungod kay si Simon Peter, way niya gikaulaw si Kristo Jesus, giangkaw niya si Kristo Jesus, then someday, anong ambal ni Christ? Ang kunon ko usab siya didto sa atubangan sa akong amahan. Inigbarog na nihinyo sa langit. Amen. Mupatunga si Kristo Jesus kag moingon, ini ako ni. Kaysa didto pa sa sayuta, ini nga tao, wala mibulag sa ako. Palakpakan na ito ng Ginoo. Anong gihambal sa 33, kag pagkahuman sini, basahon na ito ng Tagalog kag English. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Amo nang ang Bible nagambal, hindi tanan nagtawag ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit. Amen. May mga tao nga moingon, Ginoo, gisimba ka na ako dito sa langit. Pero si Jesus nagsulti, hindi ko ikaw kilala. What Jesus said in Matthew 7 verse 23, depart from me because you practice lawlessness. Palayo ka na ako, wala ko nakaila kanimo. In Tagalog says in Matthew chapter 10 verse 32, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan sa aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Hindi kaniya pagangkunon. Amen. Umunang ang pinakadebis sa kabuhi sa usa ka tawo ang hindi pagbiya kang Kristo Jesus. In English says sa New King James, therefore, whoever confess me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. In verse 33, but whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Life on earth, it is sowing and reaping. If you sow in serving God, you will reap eternal life. Kung nagpugas ka sa gingarian sa Dios sa pag-alagad, nga bisan unsay nahitabo, amo tong sulti na kon, bisan unsay nahitabo, nakaplagan ka nga matinud-anon sa Dios, someday you will reap eternal life. Pakpakan na to ng Ginoo. This is sorts of warnings nga gihatag sa aton ni Kristo Jesus. These questions in verse 67, will you also go away? The second thing nga makita naton sa verse 67,
the praise will you go away? The first one, we talk about that Jesus gave a time about to the apostles to think what of their decisions. But the second truth is this, in verse 67, why pata nalambot sa verse 68? In verse 67, this is a twofold truth nga makita naton. Meaning, the praise will you go away, Jesus wants to clarify. Amen? Wants to clarify the level of their commitment and loyalty that He expected from His apostles, the people that He chose to be apostles and want to be with Him. Amen? Amo nang ignay mo katupad, klaruha ang imo commitment, brad. Klaruha. He wants to clarify our commitment. Kay damo sa aton way klaro. Bahala na ang naong daway klaro, basta ang commitment nimo sa Dios may klaro. Amen? This is the words of Jesus Christ. You know, ang number one nga factor in the cities, I experience a lot, bisan dito sa syudad. Magsimba ka sa mga mega church, ang attendance is very full. Kita gini mo. Pero one thing is lacking is commitment. Hindi ka kakita nga itong mga nagsimba sa Domingo, hindi ka kasimba, hindi ka kakita nga may nga nag-prayer meeting. No. Makita lang nimo kung panahon sa Domingo. Sa time ni Pastor Tibon, gidala ko niya dito kay Pastor Alan as I preach diha sa sina nga simbahan for how many years pass by. Damo ang attendance. Pero sa nag-istoryahanay na kami, pila ang gatambong sa prayer meeting. Ang ila prayer meeting, just imagine, sa likod, kumplito, may Milo, may puto, may tinapay. Kumplito. Pili ka lang, may kape. Pero ang gatambong, may na kuno makaabot pulo. Because I know one thing is the church facing a reality of problem. Amo ning giatubang karon nga problema sa simbahan. Ano ang pinakadako nga giatubang sa problema sa simbahan? Ang commitment. Damo Kristohanon, pero they are what called Sunday Christian. Amen? Singganay mo tupad, Sunday Christian ka? Oh? Are you Sunday Christian? Amo ng panahon na tun karon. Amen? Amo na nga mga kaigsunan, this verse gihatag ni sa aton, agud nga makapamalandong ta, klaruhon naton ang aton commitment, kay ang pagliso ni Kristo Jesus, the second truth nga makita naton sa verse 67, Jesus wants to clarify the commitment and the loyalty that He expected from His apostle. Gi-expectar siya sa aton. Mabito ng sulti na kon, gabi sa mga Sunday school teachers, ako way ko may ikasaway sa inyo. Ara ang inyo ability. Pero ang commitment lang ang problema. Number one ang problema, ang commitment. Hindi ta eksido sa commitment naton. Sabi mo lang, although kinahanglan sa Dios ang talent, although kinahanglan sa Dios ang ability, pero amo bitaw nagsulti na kon, ang ability hindi ni magpulos without availability. Magano malani kung hindi ka available pirmi sa Ginoo. Amen. So ini nga bahin giklaro ni Kristo Jesus kamo, klaruhan ninyo ang inyong pagsunod sa akon. Kung hindi ninyo ni klaron, kung way kamo klaro, biya po kamo. Klaruhan ninyo. Amen. Just clear your commitment. Parehas man ni sa kasal. Diba? Naghatag ta og covenant sa kasal. Sa maayo man nga lawas, in good or in bad, for better, for worse. Amen. Pero ang aton sahay-saad, sa bitter lang, ang worse iya lang. Amen.
It is part sa commitment mo. Bito ako nalipay ko. Antong hambal na kon, may mga sirkumstansya nga ginaalaw ang Dios, like sa kay Brad Maing. Lantawa. Dali na umpawan si Brad Maing kay nga sila lang pirmi ni Sister Bibi nga duwa. Dali na umpawan. Maumpawan ni si Brad Maing kay siya pirmi ang gailis ang dayapir. Iya pirmi pulihan dayapir. Nga na. Pag ilis sa dayapir ya, may makita Sister Bibi nga hindi mayo. Nga na. Amen. Latawa. Na-restore ang commitment. Kaya ako kahibalugid ko nga since sa pagpuyo nila, hindi sila close. Kay may mga mag-asawa nga hindi close. There is sometimes between the husband and wife, although they are one in house, but something is they are close in each other. Amen. Gi-allow ni sa Diyos lang tawa na develop ang closeness. Kaya may mag-asawa nga puros baksir. Oo. Amen? Puros baksir. Mingon po ng bana, sukol manggod. Oo. Amen. Amo ning gi-state ni Christ because ang Mark chapter 3 verse 13 to 14, this is what a mystical union. Yes, we study about the word mystical union. Amen. A mystical union, this is what is spiritual union between Jesus Christ and the believers. Right now, brothers and sisters, once that you accept Jesus Christ as your personal Savior, right now, you are considered as being a mystical union with Christ. Natapi ka sa iya. Amen. Amo ning gihambal sa Mark chapter 3 verse 13 to 14. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion, nanuol sila kaniya. Verse 14. Ingon dayon, nagpili siya napulog duwa nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Amen. Meaning, this is a mystical union. Amo na nga si Jesus nagsulti dito sa John 14, bisan asa ako atua ud kamo. Lantaon na ton, diri sa English kag sa Tagalog, ang Mark chapter 3, verse 13 to 14, silang pa diri sa passage. And he went up on the mountain and called to him those who himself wanted, and they came to him. And verse 14 says, then he appointed 12 that he might be with him. Amen. The twofold aim of Christ, the first and the ultimate, nga makig-upod ka sa iya. That you want to be united with Jesus Christ. Amo gini ang pinaka-importante. Amo ganit na nga may mga tao nga nasipyat sila kay nga nagtuo sila nga ang pakig-upod sa reliyon amo ang makaluwas sila. No, ang makaluwas if you united with Jesus Christ. Amen. Kag amo ning gi-preach na kon sa inyo karon. You must attach your lives to Jesus Christ because He is only the way that able to save us. Amen. Sa gisulti diri sa Tagalog ang Mark chapter 3, pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya. Amen. Before Jesus sent them to preach, first of all and is supreme, Jesus wants is to be with them.
So meaning, ining pagliso ni Kristo Jesus, He wants to clarify, amen, the commitment and the loyalty that Christ expected to His apostles because they were chosen, these 12, to be with Him. Singanay mo tupad, gipili ka sa Dios, agud mo upod sa kay Jesus. Christ chose you to be with Him. Amen? Pinili ka ng Diyos upang makasama niya. So Christ expect us commitment and loyalty. Mabito na nga, abin nyo lang ako, nakita yun ako, bisan sa mga grupo, may mga sirkumstansya nga ginaalaw ang Diyos. Pila ta ka grupo diri. May mga sirkumstansya nga ginaalaw ang Diyos. May mga gitawag sirkumstansya nga ginadivide ta sa Ginoo, ginabahig ta sa Diyos. Agod makita sa Diyos ang commitment. Nakita yun ako. Sa dira nga gibahig na ta sa Ginoo, then commitment rebel. Ako mismo nakapulso nako. Nakita nako. Sa dira nga gidivide naton, sa dira nga giliso naton, sa dira nga aton gibuak. Commitment rebel. Amen. Dire na ko nakita nga ang Ginoo may mga pamaagi. Pero what diing kagibutan kay iway kagipili para sa grupo. Ang number 1, gipili ka para ka sa Diyos. Amen. Ibutang na sa inyo una-una. Amen. Kag-amuning tuyo sa Diyos. Kapita na mga kaigsunan, amo gini ang usa sa mga failure na to. This is one of the crisis in spirituality, is about commitment. Amen. Lantaw na to na. Ang diagram na to, kung lantaw na to sa diagram. Because this is what is cycle of defeat of Christianity. Kita tanan mo ingon, cycle of defeat. This is a cycle of defeat of Christianity. Amo ni ang giuyatan ni Samson sa diha nga nabutan na siya. Gipauyat siya sa mga Pilistihanon o sa kagalingan. Amen. Because this way is a cycle of defeat. Instead that Christianity, his journey from glory to glory, instead of Christianity that is journey, it is going from victory to glorious as victorious nga kabuhi. But sometimes his journey, it is what is cycle of defeat. He's always round and round and round as a cycle of defeat sa kabuhi niya. Yes, of course, sa life naton, nag-start ang bandage. Amen? Dira sa ubos. Ulipon ta sa sala. Then, you have a courage to stand still in the presence of God. Amen. And because of that courage, nadawat nimo ang kagawasan, then, ang imo nga gitawag kagawasan, imo gibuhos as being committed ka sa pag-alagad. And you know, what is the reward? It is abundant life. Dira na ko nakita, ano ning abundant nga kabuhi? Not refer to the material only. Ano ning abundant? Una sa relasyon. Amen. You have peace of mind. Mo silang kagani abundant life. First one is peace of mind. Ang tuod nga abundant, kalinaw sa hunahuna. Amen. Magano man lang kung dato ka, kung way ka kalinaw. Malipayon ka at the same time, ang imo relasyon, manggaranon ka. Dato ka sa imo relasyon. Amen. Ang imo kabuhi, yes, hindi katuod, perpekto, pero ang kabuhi nimo, daghan sa mga tao, ang nagkagusto sa imo kay nga, tungod kay bugana ka sa relasyon. Umbita na nga sulti na kon, mintras may oportunidad pa, just give and give and give a good and kindness sa mga tao. Nga man, opportunity pass away. Hindi na naton pagtugutan nga kung mamatay ka na mo ingon, mamatay na siya mingon, pasaylo ako ha. Pero dito na sa lungon. No.
Ang problema amo na ni. Pag abot na sa comfort nga kabuhi, then pride will rise. Amen. Ang garbo malambot na. Inang gipakamayo ka na, kay inang imo pagpakamayo, reward na sa imo commitment. Amen? So careful, kay nga man, next of them is pride. Kay lisod ang tao kung ara na sa kabuganaan. Why, lantaw na to na, kung ara na sa kabuganaan, sometimes imo makita, iya na gina-prevent ang mga advices kag pagtudlo sa iya. So pride will rise. Amen? Kay para sa iya, comfort na ko, bastante na ko. Kag masiling sa dayon, bisan wala pa kamo, buhi na ko. May utod ta nga nag-ingon. Kamo, sige kamo prayer meeting, pikado mangyapon. Lantawa ko ninyo nga way ga prayer meeting. Sa inyo, mayo na. That is pride. Amen? Amo na nga ako nagtunaw. Be careful you, brothers and sisters. Kaya nga, naabot na sa imo because i-reward from God. Kagdayon, selfishness. Mangindalok ka na. Dayon, apati. Daw, less emosyon ka na. Nanginlazy ka, kag ang imo balatyagon daw, hindi na matandog. Si Brad John, nagimo sila project dito sa Prayer Mountain. Ang challenge niya, ang tandugon lang sa Ginoo. Sino magtabang? Sa kadamo, way gid may natandog. Gudlay niya. Kuha na, apati na. Apati. Lisod ni ko na muna ning maglambot. May blessing ka na tani, pero way ka na balatyagon. Amen? Dayon nangin tamaran ka na kay. Ano pa man ang imo paningkamutan, kiara naman sa imo. Dayon naging self-dependent ka. Ang problema, you will back again to bondage. Diin, giulipon ka na sa imo kwarta. Amen. This is a cycle of defeat. Amo na nga si Kristo Jesus, He wants to clarify sa commitment na to. Amen. Palapakan na to ng Ginoo. Ang Bible na gambal, even si Ruth, gambal siya. Lantaw na ton ining istorya as we stand and then let us continue sa next Sunday ang part 4 sa sining aton gitunan. Magabarog tatanan, everybody. Rise plus. And let us read in Ruth chapter 1 verse 11 to 17. Unya, mitubag si Naomi. Kinahanglan nga mamauli kamo, mga anak. Because you know this story, kay balo na ta. Si Elimelech, which is the husband of Naomi, sa dira nga nag-crisis ang Bethlehem, Elimelech wants to transfer to Moab. Tapos siyang lumipat sa Moab. Dahil narinig niya na ang Moab the Bible says ni-transfer sila. Pero pag abot dito, namatay si Elimelech kag ang iya duwa ka anak, si Kilon kag si Malon. Ang nabilin ining duwa niya ka daughter-in-law ni Naomi. So this time, sa verse 11, nag-decide na si Naomi nga mobalik dito sa Bethlehem, sa yuta nga iyang natawan. Kag sang dito na sila sa dalan, iya anay giistorya ang duwa niya ka daughter-in-law. Unya mitubag si Naomi, kinahanglan nga mamauli kamo, meaning iya gi kabubuton gyud niya nga pabaliko na niya. Kinanglan mamauli kamo mga anak. Nganong mukuyog man kamo kanako, makabaton pa ba ako mga anak aron inyong mabana? Verse 12.
Pamauli ka mo kay tigulang na ako og dili na maminyo pag-usab. Apan bisag maminyo ako pag-usab karon gabi una og mga anak og mga lalaki magpaabot pa ba kamo og magdagko sila aron maminyo kamo kanila? Mabito na nga sulti na kon may kultura ang mga Israelites sa tunga time. Grabe ning kultura nila. Let's say, for example, labi, sila si Angelo, 5 sila ka mag-utod nga lalaki. Kung may asawa ang ilang kamagwangan, kung namatay ang ilang kamagwangan, saluon na sa ikadua. Kung namatay po ang ikadua, saluon na sa ikatulo. Amo ng ila kultura. Kung namatay ang ikatulo, saluon na sa ikaupat. Kung namatay ang ikaupat, saluon na sa kamanghuran. Ang kamanghuran, siya ang salin sa nahurot. Kamanghuran. Di amo ning statement. Sa aton, sa Pilipino naton nga kultura, hindi ta magsugot sinoy. Hindi ta magsugot. Ikaw, brad ninyo, sugot ka, brad? Oh, di po ka. Amo na ganin nga idada, pero di ganin mo sugot. Pasabot nga. Gahandom pa si brad ninyo. Nga na. Diba? Hindi siya. Lalim ang kakaroon. Kung magpulo ka lalaki ang siyam namatay. Ang imo asawa, gaya-iya na pero ikaw bata pa. Amo ni nga istorya. Dayon, siling si Naomi, kung mga anak ko, inyo pa ba paabuton nga magdako? Way na panahon. Way na panahon. Mga anak, nasayod ka mo nga dili gayud ka na mahimo. Nasuko ka na ko ang Ginoo og naluoy ako pag-ayo kaninyo, siling ni Naomi. Nining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Grabe gyud nga hilak. Dangoy-ngoy gyud pag-ayo. Unya si Orpa, mihalok sa iyang ugangan og nanamilit. Og mipauli sa iyang katawhan, apan si Ruth, wala gayod mubiya kang Naomi. Nagpasabot, hindi garantiya ang hilak sa loyalty. Amen. Crying, it is not a guarantee that you gave eternal loyalty and commitment. May mga eksperyensya sa aton. Labi na panahon sa pagdayeg, nakahila ka. Kadayon may mga prayer nga nakasilang ka, Ginoo, di gyud ko mubiya. Hindi na siya kagarantiya. Si Orpa, grabe ang hilak. Pero katapusan, may pauli. Amen? Amo na nga si Jesus nagsulti, ikaw, kamo, mubiya sa ba kamo kanako? Hindi garantiya ni. Pero si Ruth, wala gayud mubiya kang Naomi. Because you know, brothers and sisters, sa kadamo sa tao sa kalibutan, lain-lain ang reliyon, lain-lain ang lingwani, lain-lain ang rasa, so different race, language. But you know, in the eyes of God, there are only two people in His sight, Orpa and Ruth. Amen. In the kingdom of Christianity, there is only two people. Although we have, yes, many religions, we have a different language, we have a different races, but in the eyes of God, we are only two people. Either Orpa or Ruth. Amen. Sige na imo katupan, si Ruth ka ba o si Orpa? Amen. It's the word of God. Apan si Ruth, wala gayon mubiya kang Naomi. Unya si Naomi mingon kang Ruth, ang imong bilas pipauli na sa iyang katawhan o sa iyang Diyos. Lakaw, kuyog kaniya. Mintras layo pa, lakaw. Meaning, murag gitabog na siya. Ni Naomi. But verse 16 says, apan mitubag si Ruth,
Ayaw ako agdaha pagbiya kanimo. Amen. It is the same to Simon Peter. Ayaw ko pag-agdaha sa pagbiya kanimo. Ug ayaw ako punggi. Ayaw ako punggi sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mo paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mo puyo adto sa makupuyo. Ang imong katawan mahimong akong katawan, ug ang imong Dios mahimong akong Dios. In English says, and then let us also read in Tagalog. Ingon pa diri sa sining nga passage. Dito sa verse 16 kag 17 na lang. Kung lang taon na ton, ini nga statement ni Ruth. But Ruth said, entreat me not to leave you, or turn back from following after you, for wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. In verse 17, where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Tagalog says, sumagot si Ruth, huwag po ninyo hilinging iwanan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon rin ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ko ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan ko kayong magkalayo tayo, maliban na lamang kung pahiwalayin tayo ng kamatayan. This is a clear commitment and loyalty. Amen. Pakpakan natin ng Diyos. Yes. Brothers and sisters, as we direct the word loyalty from the Latin word ligere. Ipaklik na to sa kang Chubby Boy. The word loyalty came from a Latin word ligere. Amen. What is the word ligere? Lantaon ta. This is the essence of loyalty. Because you know, mas maayo nga masabtan naton ang word nga ligere. Because you know, the word ligere says, no matter what is our differences, we fight shoulder to shoulder. Nga, may mga panahon yun nga hindi ta magsinabtanay. Amen. May mga misunderstanding sa tunga naton. Sometimes, may ara sa aton, dali ta mahiubos sa istorya. Amen. Amuning word nga ligere. That I share a common ideal with you, that regardless of minor differences, we fight for it, shoulder to shoulder, but still, we stay together. Amuning loyalty. Amen. Bisan may misunderstanding, bisan nasakitan ka, may mga cases usahay nga ang inyong pastor muprangka sa inyo. Kay ang amon tinguha nga mga pastor nga magkabuhi kamo nga may klaro nga commitment. Amen. No matter what is differences, but still you stay. That is loyalty. Amen. Gabay pa nga nasabtan ninyo ano ang word nga loyalty. It is like between the husband and wife, sa asawa kag bana. Bisan grabe ang ilang misunderstanding. Amen. Nag-away sila tungod sa Montemar lang. Pero sa gihapon, nag-upod yapon sila nga duwa.
That is loyalty. Palakpakan na ito natin. And this is the sign sa kabuhi na ito. Amen. So brothers and sisters, let us worship God. Lord, salamat sa imong kaayo. Hari kami sa pagpasalamat sa imong Ginoo God. Hallelujah. Let us worship God.